Winasak ng Department of Trade and Industry Fair Trade Enforcement Bureau o DTI-FTEB ang libo-libong produkto na hindi umano dumaan sa tamang pagsusuri. Isinagawa ng DTI-FTEB ang pagwasak ng nasa 1.7 million pesos na mga nasamsam ng mga pekeng produkto sa DTI-FTEB parking lot sa Hilpuyat, Makati City. Alinsunod sa Consumers Rights Day tuwing ika-15 ng Marso, ang mga produkto ng consumer sa ilalim ng mandatory certification schemes na kinumpiska at na-forfeit dahil sa napatunayang hindi sumusunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon. Pinangunahan ni na Consumer Protection Group Assistant Secretary Amanda Marie Nograles at Communications Undersecretary Ed Sonico ng FTEB ang pagwasak sa 3,110 units ng mga confiscated at forfeited products gaya ng uncertified fireworks, monoblock chairs, sanitary wares at vapor product devices o vape. Kabilang dyan ang ilang helmet na importante pa namang proteksyon ng mga motorista. Mabiglayan. Forward po. Iba't dito sa mga programa natin para ma-ensure yung protection ng ating mga consumers. Sinira natin yung mga produktong na-confiscate natin nung tayo ay nagmo-monitoring at enforcement. Ito yung mga helmet and visors, mga sanitary wares, mga vape products, at saka yung mga monoblock chairs na hindi dumaan sa proseso natin sa DTI at hindi nabigyan ng karampatang PS mark or ICC sticker. O di kaya yung iba naman dito, meron silang PS mark or ICC sticker pero peke. So ito mga to, ito yung mga nasamsam natin during our enforcement operations. Ang total item count is about 3,100 items with a value of about less than 1.8 million pesos. Nakatenga na siya sa ating warehouse. Inintay natin yung ruling ng DTI na talagang hindi napatunayan ng mga sellers nito, mga manufacturers na to, na dumaan sa proseso sa DTI. Nung naging na final yung order, tsaka natin siya pwedeng sirain. So ito na yun ngayon. Ma'am, ano po danger po niyan sa mga consumers kung gagamitin po nila? Okay, kung gagamitin nila ang mga produkto na to, yung dapat sinira natin, wala tayong assurance kung safe ito for our consumers, yung quality nito, hindi rin tayo sigurado. So halimbawa, yung helmet, hindi siya na-test kung safe siya for our motorcycle riders. Yung mga monoblock chairs, hindi siya na-test kung safe siya para sa mga gagamit nito, lalong-lalo na yung mga bata or yung mga matatanda, mga senior, no? Yung mga sanitary wares, yung mga lababo, hindi siya dumaan sa DTI, PS mark or ICC process, so hindi rin tayo safe as to the quality. Ganon din yung mga iba pa, mga vape products, no? Ito yung mga na-confiscate natin during our vape operations, no? Si Secretary Pascual has given us very strict orders to heighten our enforcement operations sa vape. So napakarami po ng huli natin sa vape. Ito mga vape products na sinira natin today, ito yung mga may flavor descriptors, yung mga gumagamit ng cartoons and anime appealing to the minors. Kasi klaro naman po, under the vape law, which is already effective now, bawal yung mga vape products na targeted towards minors. So yan po yung mga vape products na confiscate natin at saka sinira natin. Ano po yung mga ways po, ma'am, to check yung veracity ng mga products? Okay, so una-una, yung kami nga sa DTI, meron tayong rule na certain consumer products kailangan po dumaan sa atin para ma-check ang safety and quality niya. At pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS mark and ICC sticker. So ang reminder natin sa ating consumers, itong mga produkto, always look for the PS mark and ICC stickers. Yung PS mark, para malaman kung peke or hindi, i-check natin sa website natin, no?
sa website ng DTI, nakapaskil doon lahat ng mga produkto corresponding to the PS Mark, merong license number yan, you can check that. At para dun sa mga ICC sticker, meron tayong ICC verification app na pwedeng i-download sa cellphone, isa-scan lang yung hologram ng ICC sticker, tapos malalaman natin kung peke or lehitim mo ito. Okay, regular na ginagawa ng DTI yung monitoring and enforcement. Araw-araw, lumalabas tayo sa merkado para i-check kung itong mga produkto na to nandoon sa market. Kasi nga, we are trying to ensure the safety of our consumers. Itong pagsira natin, ginagawa natin to kapag nakakuha na tayo ng final order from the DTI adjudication na talagang itong mga produkto na to hindi sumunod sa rules ng DTI, hindi sumunod sa proseso ng pagkuha ng PS Mark and ICC. Sa online monitoring natin, syempre nakakonfiscate natin, same process pa rin. Kasi like we said, online and or face-to-face, pareho lang ang rules and regulations and laws na pinapalipad ng DTI. Gaano ba karami yung mga nasa gaano matagal yung para makapagawa tayo ng mga. Okay, so currently, marami-rami, no, puno yung warehouse natin ng mga produkto. Pero, hindi natin agad-agad sinisira kasi iniintay natin yung final order or adjudication na sinasabing itong items nga na to ay talaga namang hindi sumunod sa PS Mark or ICC sticker process ng DTI. Yung iba dito, tumatagal ng up to 7 years sa ating warehouse bago malabas at saka bago tayo ma-sure na masira natin, ma-destroy natin itong items na. Bali ma'am, yung monitoring period po natin does not apply na within the year lang itong mga items po. Yung iba dyan over the course of the year, yung iba dyan nakastock na sa amin. Kasi nga po, merong mga binibigyan natin ng panahon ang mga seller at manufacturer na sumagot. Kasi after natin ma-confiscate, di ba po may proseso tayo nag-notice of violation. We're given 48 hours to respond to that. And then kapag meron pa silang ebidensya na pinapakita, dumadaan tayo sa adjudication process. So kailangan itong mga produkto na sigurado tayo na hindi napatunayan ng seller or manufacturer na dumaan siya sa proseso natin sa DTI. Director po, alam niyo po kung anong parusa po doon sa mga sellers, manufacturers. Ng ano po, patungkol sa anong produkto? Kung sila po hindi na makapasa doon sa PS Marking and ICC stickers, meron na po ba pananagutan agad? Yes po, sa ating product standards do, malinaw po doon ang mga karampatang parusa. Depende po sa offense or infraction at depende din po sa produkto. And then, bukod po sa product standards law, may mga technical regulations or TRs. Ito po yung pinapalabas ng BPS, yung ating Bureau of Philippine Standards. Nakalagay din po doon ang mga dapat gawin, ang mga responsibilities po ng mga manufacturers, importers, distributors at retailers. Hindi ko po masagot kaagad kung anong saktong parusa dahil depende po sa produkto at saka sa klase ng paglabag. Tulong po or magdanyo? Well, sa amin po sa DTI, administrative po ang mga kasong meron kami, so multa po. Pero there are instances na nakalagay po sa batas kagaya sa vape law, on third offense, pwede na po namin i-cancela yung kanilang business registration at i-recommenda na yung kanila pong license to operate, business permit, ay ma-revoke po. Sir, baka may... Yung halaga, yung range, yung more or less. Iba-iba po. Kung sa vape po, medyo mabigat po. May klase po ng paglabag, kagaya ng pagbebenta sa minor. First offense pa lang, 100,000. Second offense, escalating po siya. 200, 300, and then pwede ma-revoke na po yung kanilang lisensya. Sir, baka may pababala na lang po tayo sa mga makukulit ng mga distributors pa rin na nagbebenta ng mga sales. Okay, so yung pong ginawa natin ngayon, kagaya po ng sinabi ni Asek Nograles, ay pagsunod sa tagubili ni Secretary Pascual, na alisin sa merkado ang mga nakakapinsala sa ating mga mamimili habang tinitiyak na yung lehitimong mga nagninegosyo na susuportahan natin. Ito pong ginawa nating distraction ngayong araw ay paalala, warning sa mga pasaway na negosyante na ang inyong DTI nagbabantay. At sa atin naman po mga consumer, ito ay pabatid na kami ay nakatanod sa inyong kapakanan. Napapanahon po ito na ngayong araw ay okasyon ng World Consumer Rights Day. Sa online, nasabi na po ni ASEC, we have a dedicated team of online monitors and enforcers. Ang kanila pong trabaho ay talagang i-monitor
ang pagsunod sa batas, trade, industry, and consumer protection laws. Kung may makita tayo mga paglabag, pinapadalhan po natin ng takedown orders. At ito po ay sinusunod ng mga platforms and e-retailers. Marami po. Mahigit 80,000 na po ang nailabas po nating show cause orders at sinusunod po ito sa online. Ngayon, kung meron po silang physical address, sinusundan po ito ng ating mga enforcers and product monitors at may mga paglabag pong mga nakikita rin tayo. Marami po silang mga kaso na hinaharap po dati sila dito sa atin sa DTI. Ngayon, sir, ito mga na-confiscate sa physical stores o may mga nakahalo po from online stores? Ito po mostly mga physical stores. So last na po on my end, last two on my end, yung mga nanonood sigurado, naku, sayang. Ano po yung mensahe natin sa mga consumer? How much that- Hinayang sa mga, Si Asek po ba or? anybody po, Yes, ma'am. anybody. Sige, ma'am. Okay. Kung sayang siya, mas sayang Yes, ang buhay. sa health at buhay ng ating mga consumers, no? Wala tayong discount or kahit anong cutting corners pagdating sa health and safety ng ating consumers. Last na po, ano pong gagawin naman natin ngayon sa mga pinagbababasag natin na yan? Paano po natin sila i-dispose of properly? So, Sige po. meron tayong team para i-properly dispose yung mga nakikita niyo, kompleto po tayo dito, no? So, may team tayo from the LGU for proper disposal of all of these items. Okay. Meron po tayong mga accredited facilities ng DNR. Katuwang po natin ng DNR, nandito rin po ang COA upang tiyakin na lahat ng steps ay properly na-observa po natin. May mga donis po, may mga tatanggap na ng itong ating mga destroyed na forfeited products. This will be upcycled. Isa pong option yon, upcycling. Recycling pwede rin. Thank you. Hey, bastos! Yung mga sinisira natin dito, yung mga bagay na pwede natin recycle. Pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta, nako-confiscate, hindi babalik sa merkado kasi yan ang hindi talaga dapat mangyari. Kaya yung proper disposal na makikita natin. Matatandaan nung nakaraang taon, October 24, higit 1,000 mga substandard na mga monoblock chairs ang winasak ng DTI EVTEB dahil hindi rin dumaan sa tamang pagsusuri.